Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Rivals Saga Chapter 6. Unang bumaba si Yumi Sato, 24 years old. Ang kanyang mata ay agad na naghanap ng isang tao sa loob ng gym. Kasunod niya ay si Vera Sato, 20 years old. Mas sporty ang pananamit. Ngunit may magkahalong kaba at tuwa sa kanyang mukha. Ang dalawa ay magkasunod na pumasok sa training facility. Sabay abot ng ilang biskwit at bottled water sa mga players. Ilang sandali pa nga ay dalawang pamilyar na mukha ang sumunod. Ang kambal na sina Cherry Hinares at Jenny Hinares. Kapwa nakasuot ng simpleng blouse at jeans. Ngunit parehong may taglay na presensyang agad nakaagaw ng atensyon. Napatigil sa paghahagis ng bola sina Danny at Jefferson nang makita nila ang dalawang dalagang matagal nang hindi nila nakikita. Vera, anong ginagawa mo dito? Surprise! Visit! Coach Ira style. Gusto naming suportahan kayong lahat sa laban. At syempre, gusto kitang makita. Ayos lang ba ang biyahe nyo, babe? Medyo nakakapagod pero sulit kasi nandito ako ngayon, kasama ka. Sa kabilang banda, nanatili namang tahimik si Cherry nang humakbang papalapit kay Danny. Ilang segundong nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong puno ng pananabik na pinigil sa matagal na panahon. Hindi ako makapaniwala na nandito ka. Kambal mo talaga yan. Sabay pa rin kayo sa lahat. Buti kasama ka rin. Wala akong choice. Diba, Cherry? Hindi kami papayag na hindi kayo suportahan. Alam namin na mahalaga ang laban na to. At gusto rin naming makita kung gaano kayo kagaling ngayon. Nang marinig ang usapan, napalingon si Sakuragi sa grupo. Dito niya unang nasilayan ang dinamismo ng kupunan. May halakhak, may sulyapan ng pag-ibig, at may respeto sa isa't isa. Sa kabila ng damdaming bumabagabag sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti. Lumapit si Danny kay Sakuragi. Kasunod sina Vince at Jefferson. Hanemichi, sila ang mga kasama naming tumatayo bilang lakas namin off the court. Ngayon, bahagi ka na rin ng pamilyang ito. At hindi lang sa laro tayo lumalakas. Minsan, kailangan din natin ng inspirasyon para tuloy-tuloy ang laban. Siguro nga, ibang klaseng laban to. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng naniniwala. Habang patuloy ang maikling reunion, dumating si Coach Ira at Assistant Coach Roya. Tinawag nila ang lahat upang bumuo ng semicircle sa court. Tumahimik ang lahat. Sa mga bisita natin, salamat sa pagpunta. Ngayon, gusto kong ipaalala sa inyo ang laban natin sa darating na pocket tournament ay hindi lang para sa bagong Pag-asa Pilipinas. Ito ay laban ng puso, pagkakaibigan at bagong simula. Kaya sa mga bagong mukha, maging bahagi kayo ng laban. Hindi lang bilang tagapanood, kundi bilang inspirasyon. Tumango naman ang lahat at muling nabalot ng pag-asa ang paligid. Sa oras na iyon, sa gitna ng court,
tila nabuo ang isa pang mas malalim na samahan. Isang pamilya, isang kupunan, isang bagong pag-asa. Mula sa matinding training session ay agad na nagbihis si Hanemichi Sakuragi sa kanyang silid sa training dormitory. Tahimik ang kanyang kilos. Bit-bit ang maliit na towel at suot ang puting sando at shorts. Lumabas siya ng silid, dala ang hangaring magpahinga ng isipan at damdamin. Ang kanyang mga paa, tila may sariling landas, patungo sa seawall ng nayon. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit hindi malamig gaya ng damdaming kanyang kinikimkim. Sa harap niya, ang malawak na karagatan ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik, tila isang mundong nahiwalay sa gulo at dami ng tao sa training facility. Naupo siya sa mismong gilid ng seawall. Pinagmamasdan ang mga alon na marahang humahampas. Ganito pala ang pakiramdam. Malayo sa Japan. Malayo kay Coach Anzai, pero mas malapit sa tunay na sarili. Sa kanyang isipan, muling sumilay ang mukha ni Haruko. Ang paraan ng paglapit nito kanina. Ang pananabik sa mga tao nito na agad niyang iniiwasan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi pa siya handang harapin ang katotohanang naiwan nilang dalawa sa nakaraan. Samantala, sa kabilang bahagi ng nayon, sa main gathering hall, ay may masayang salo-salo. Ang mga bathala, mga kasintahan ng mga players, at ang buong kupunan ng Bagong Pag-asa Pilipinas ay nagkakasiyahan sa ilalim ng malalaking ilaw. May mga lamesang puno ng pagkain, inihaw na manok, sinigang na hipon, adobo, lumpiang Shanghai, at sari-saring kakanin. May mga tumutugtog ng gitara, may kasiyahan, may mga tawa, may mga kwentuhan. Ang sarap ng hangin dito, pati ang pagkain, parang may halong damdamin. Ganito talaga dito, laging may puso kahit sa pinakasimpleng okasyon. Oy, teka! Nakita niyo ba si Henyo? Kanina pa, hindi ko siya napapansin ah. Ako rin, akala ko kanina lang hindi siya sumasama sa pila, pero hanggang ngayon wala pa rin. Muling luminga-linga sina Danny at Jefferson. Maging si Coach Ira ay napatigil saglit sa pakikipag-usap kay Coach Roya. Napansin nila ang parehong pagkawala ng isang mahalagang membro, si Henyo, ang kilalang analis ng kupunan at tagapayo pagdating sa galaw ng kalaban. Hinahanap ko rin siya kanina sa meeting. Hindi rin siya sumipot sa strategy session. Hindi niya to ugali. Si Henyo ang pinakamaagang dumadating sa kahit anong event. Kailangan natin siyang hanapin pagkatapos ng kainan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nararamdaman ng lahat ang kakaibang presensya sa paligid. Hindi ito takot, ngunit may bahid ng pag-alala. Sa isang sulok, natanaw ni Haruko si Sakuragi na mag-isa pa rin sa seawall. Napabuntong hininga siya. Alam niyang may mabigat sa puso ng binata. Kahit gaano kalayo, saksi pa rin ang alon sa mga tanong na hindi mo kayang sabihin. Sa seawall, bumangon si Sakuragi at tumayo sa harap ng tubig. Huminga siya ng malalim at saka pumikit. Walang salita, walang galaw. Ngunit sa kanyang loob, unti-unting nabubuo ang tiwala. Tiwala ng mundong ito, gaano man kaiba sa kinalakihang Tokyo, ay may layunin para sa kanya. Ngunit habang abala ang lahat sa kanya-kanyang mundo, sa tawa, sa alaala, sa pagmamahalan, isang nawawalang bahagi ang unti-unting nagiging sentro ng tanong ng lahat, na nasaan si Henyo? Sa gitna ng masigla at masarap na salo-salo sa main gathering hall, nagpatuloy ang halakhakan at palitan ng kwento. Ngunit hindi lahat ay lubusang abala sa saya. Habang sinisimsim ang mainit na sabaw ng sinigang, napatigil bigla si Mito, ang matalik na kaibigan ni Sakuragi.
At napataas ang kilay na tila may biglang naalala. Sandali lang guys, naalala ko, hindi pa kumakain si Hanamichi. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.